Ay, nako, ginabi na naman. Gabi na naman ako. Kung pwede lang, maghapon na lang ako dito sa bahay na tulog. Niluluto ako ng init sa labas. O, Lina, ba't nakaupo ka lang dyan? Kamusta online classes mo? Ilang araw na rin kayong hindi pumapasok dahil sa init ng panahon, ah. Wala naman pong bago. Online class pa rin po. Buti nga po at nasa bahay lang po kami. Ang init po sa classroom, Nay. Isa lang po kasi electric fan namin. At nakatapat pa po sa harapan. Ano ito, Lina? Hindi mo ba alam na masama ang pag-inom ng malamig na tubig? Papatayin mo ba ako? Ano naman po ba nalaman niya, Nay? Huwag nga po kaya siya naman pagpaniwala. Wala naman pong namamatay sa pag-inom ng malamig na tubig. Anong wala? Hindi mo ba alam, nabasa ko sa Facebook na kapag uminom ka nitong malamig na tubig, mapuputokan ka ng ugat sa ulo. Mas marunong ka pa sa akin. Hay nako, si Nanay madaling mauto. Bala nga po kayo dyan, hindi na kayo natuto. O siya, magpapahinga na po ako sa kwarto. Ay, talaga tong bata na to. Init. Nung oras na pala, maaga pa ako magwawalis bukas. Ano naman tong mga sakit na kumakalat sa balat na to? Dami-daming sakit. Ay, dami-daming sakit na kumakalat. Hindi na ako makatulog na nga. Hala! Ano ito nasa balat ko? Tigyawat! Bakit parang halos maging mukha ko na? Hala! Ito na ata yung napanood ko kagabi. Lina! Nay, huminahon nga po kayo. Huwag po kayo masyadong OA. Ba't pakapantal lamang po yung nasa balat nyo? Mukha ba tong pantal? Hindi naman to mukhang pantal eh. Oh, sabi po dito sa MedPH, punjay lang po pala sa balat, yung pangapantal sa katawan nyo. Hindi, Makati talaga eh. Hindi pwede to. Kailangan ko pumunta ng medical mission. Oh, napano po kayo? Pwede ko po bang makausap si Doc? Wala pa po si Doc eh, malalate po siya. Hintay na lang po kayo dyan. Ah, ganun po ba? Sige. Nay, ayon sa physical examination nyo at ayon sa impormasyon na sinabi ninyo sa aming staff, lumalabas na mayroon po kayong fungi skin infection. Bakit? Kasi ang fungi infection po ay namamahal sa mga maiinit at maalinsang lugar na kung saan kayo nagtatrabaho bilang isang street sweeper. Pero wala naman po kayo dapat ipag-alala. Sa katunayan, hindi nyo kailangan pumunta sa dermatologist para dito. Kaya, naresetahan ko na lang kayo ng gamot para makalipas ng ilang araw ay humupa na yung nasa balat ninyo. Hindi naman totoo yung sinasabi niyo, Doc. Napanood ko na to sa isang vlog sa FB. Tsaka alam niyo namang hirap na kami sa buhay. Hirap na kaming kumayod, kumita lang ng 610. May pangkain lang kami 3 beses sa isang araw. Minsan, bawas pa. Mga wala kayong habag. Na hindi po ganun yun. Sa katunayan, gusto lang namin Salamat na lang sa napakalaking tulong niyo, mga oportunista. Isip naman nakati-kati to, mga animal. Akala ata ng doktor na yun, peperahan pa niya ako. Yes, ito na sagot sa mga tanong ko. Ay, nandito na ata ako. Kuya,
Kayo po ba yung nasa FB? Papagamat ka? Opo, sana. Ay, halika dito. Tara, umupo ka. Mamamatay ka na. Aakyat to sa otak mo. Mukha nga ho. Sabi po kasi ng doktor, meron daw po akong fungi, pero hindi ako naniniwala kasi alam ko pinaperahan lang po nila ako. Tama nga ang mga doktor na yan. Tama ang naisip mo. Pineperahan ka lang nila. Mabuti na lang pumunta ka sa akin. Ano ho itong mga nasa bote? Yan. Mga herbal yan. May nagsusupply sa amin. Organic yan. Nakakagaling yan ng lahat ng sakit. May nagsusupply sa amin yan. Oh, gusto mo ba bumili? Magkano po ba ito? Para sa'yo. 135 na lang. Para sa'yo. Sa iba, mahal ko to binibinta. Sige ho, kukuha ako ng isa. Talaga? Opo. Ito. Papahirin ko laang ng dahon ng herbal. Siguradong gagaling ka. Sa'yo na. Maraming salamat po. Mukhang hindi lang ho maganda ang amoy, Oo nga, ere. Mang Joey. Susan ho, Mang Joey. Ay, siya nga pala. Narito ang lahat ng instruction na susundin mo sa pagpapahid ng herbal. Sige po, susundin ko na lang po lahat ng nakasulat dito. Maraming salamat po. Bago ka umalis, sabihin mo muna, gagaling ka. Gagaling ako. Mas malakas. Gagaling ka. Gagaling ako. Gagaling ka, Susan. Umalis ka na. Sige po, salamat po.
Kati. Ano to? Ah! Nay! Ang kati, ang dami. Kati. Nay, bakit naman po kasi kayo nagpapaniwala sa nakikita niyo sa FB? Nanay, makikita niyo naman po yan po legit sa caption pa lang. Pag hindi po jeje mo lang nakasulat, pang ilang beses niyo na po yan 135 pesos ba naman eh, napakamura na at pasok pa sa budget natin. Isa pa, effective daw to kasi nga, ang dami kong nakita at nabasa sa comment section. Mura na at mabisa pa. Hindi katulad nung doktor ba yun? Niresetahan pa ako. Ang kati. Ha? Hindi niyo po yan sinabi sa akin. Ay, nanay naman eh. Ibig na makamura tayo, tapos dumoble pa yung gastos natin. Halika po, pumunta po tayo sa doktor. Ipa-check up na po natin yan. Sige, tara. O Nay, bakit namalala naman po yung balat ninyo? Hindi po ba tumabla yung gamot na inireseta ko sa inyo nung isang araw? Kailangan nyo na magpatingin sa dermatologist yan. Ay naku, Dok. Si nanay, bumili ng 100 gamot pamahid online. Ayun, gusto ko sa paggamit. Nay, totoo po ba yun? Naku, magkano lang naman ang gamot sa butika? Mas makakasiguro pa kayo na ligtas ito kaysa yung mga nakikita online na hindi ba natin alam kung okay bang gamitin. Pasensya ka na, Dok. Mukha kasi hindi sasapat yung kinikita ko sa pagwawalis kung bibili pa ako ng gamot. Saka, marami naman nagsasabi na effective yung gamot. Ano ba bang dapat kong gawin, Dok? Sa susunod na may makikita kayong ganyan, pagtanungan ninyo si Lina. Tandaan yung hindi masamang magtanong. Pamilyar po ba kayo sa disinformasyon o disinformation? Ito yung mga impormasyon na nakikita natin online. Tsaka kadalasan yung mga gumagawa nito ay hindi malinis yung intensyon. Yung ibang nagpapakalat, kasabwat, meron na namang biktima lang din kung tutuusin. Ako nga po, Dok, ginagawa ko lagi. Ito yung tinitignan kung totoong tao po ba yung nag-post. O di po kaya lihitin mo po yung nababasa mamaya po kasi gawa lang. Katulad po ni Alice. Lina, yan ka na naman. Actually, tama ka dyan, Lina. Tignan ninyo, ang talinong bata. Paniguradong may pinagmanahan yan. Natutunan ko lang po yun sa MIL or Mutual Information Literacy class po namin sa school. Ito po kasi si nanay, akala po siguro pa nag-TikTok lang po ako sa kwarto. Lagi pong gumagaling, Dok. Hindi, pero Dok, puro po kasi ng teacher po namin. Lagi pong sumalalay sa mga legit sources. Mga pagkakatiwalaan po kumbaga. Ganun po ba? Paano naman po yung mga doktor na nag-i-endorse nito? Talaga ba na doktor? Baka naman doktor kwak-kwak. Hindi naman po mukhang doktor yun, Nay. Albularyo po yun. Saka may albularyo pa po ba sa Maynila? Dapat po kasi dapat i-check po natin yung sources na nakikita natin sa FB. Lina, pagpasensyahan mo na ang nanay mo. Isa pa, kapag sa susunod na may nararamdaman kayo, mas maiging magpatingin kayo sa lisensyadong doktor. Bukod sa profesional, alam pa namin yung ginagawa namin. Tsaka makakasiguro kayong yung gamot na ibibigay namin sa inyo ay talagang totoong gamot. Okay po, Dok. Thank you po. O, Nay, may tanong pa po kayo. May tanong pa ba kayo, Dok? Nakabali na. Wala na po, Dok. Sa totoo, tama naman po lahat ng mga sinabi niyo. O sige, bilang tulong, ire-refer ko kayo dun sa kakilala kong dermatologist din. Diyan lang yung clinic niya. Ibigay niyo na lang itong sulat sa kanya. Siya nang bahala sa lahat. Nakakaya naman po, Dok. Huwag na po. Lina, tanggapin mo na. Ang mahalaga ay gumaling ang iyong ina. At lagi mong tatandaan, maging masuri at maging maingat sa mga nakikita ninyo online. Thank you po, Dok. Thank you po, Doc. Marami akong natutunan sa inyo. Simula ngayon, mas nagiging matalino na ako sa paggamit ng social media. Doc, ito na po. Di umanong albularyo, itago natin sa pangalang alias Joey, nadakip ng mga pulisya sa isinagawang follow-up operation matapos mangikil at manloko
ng maraming tao dahil sa binibenta nitong mga peking gamot na isa lamang tubig na may dahon na nilagay sa bote. Nagbabalita, Jeko Marasikap.